Salamat po, Pastor. Hallelujah. Good morning. Hallelujah. Sabi ko, paano English man yung good morning? Okay. Ay, wala man mag-respond. Ikuyunin ko lang. Mayan ka timprano. Mayadan. Ito galing. Ikaw lang sa day ko yun. Mapuna ko, good morning, karagan respond. Ay, mayan ka timprano. Mag-respond. Okay, mayan ka timprano man. Ano? Hallelujah. Nung nakaraan, na-bless tayo sa mga tinuro ni Pastor Dan, bagay na nakatutulong ito sa atin upang patuloy natin maunawaan yung papel na ginagampanan ng ikatlong persona ng ating Diyos. Napakahalaga po ito mga kapatid na maunawaan natin sapagkat sabi nga po natin tayo ay nalalapit o humaharap sa nalalapit na pagbisita ng Panginoon. At ang mga bagay na ating narinig, alam ko na nandito tayo nung nakaraang linggo, ay nagbibigay sa atin ng encouragement na patuloy natin i-practice kung ano yung ginagampan ng papel ng Banal na Espiritu sa ating mga buhay. Di po ba? Pero manalangin muna tayo sapagkat ang pagtalakay natin ay patungkol sa kanyang Banal na Espiritu. Dakilang Diyos, ang lahat ng bagay na ginagawa namin, Panginoon, maliban na kami iyong samahan, ito, Diyos, ay walang kapuluhan, Panginoon. Kaya nga, amin pong kinikilala dakilang Diyos ang aming mga kakapusan, aming mga kakulangan, mga kahinaan. Dahil kami nga, O Diyos, ay limitado pa sa aming pagkakaunawa sa iyong mga salita. Ngunit dakilang Diyos, sa biyaya at sa kapangyarihan ng iyong Banal na Espiritu, kami ay iyong tutulungan na mabuksan ang aming mga puso at isip, maunawaan namin, Panginoon, ang iyong plano, ang iyong programa sa aming mga nilikha, Panginoon, na iyong tinawag at tinanggap sa iyong banal na trono, Panginoon. Pagpalain niyo nga po, Diyos, ang aming pong pagtalakay sa umagang ito at hinihiling namin dakilang Diyos na ito patuloy na magbigay sa amin ng kaunawaan sa aming pong dapat na ginagampanan sa mundong ito na aming ginagalawan. Pagpalain mo ito sa kabuuan ng aming pong pag-aaral. Sa iyo ang papuri at pasasalamat sa pangalan ng Jesus. Amen at amen. Minsan mga kapatid, tayo po bilang mga katatagal ng sumasama sa mga ganitong gawain, parang piling natin, born again na ba ako? O ano ba, bakit hindi ko nararanasan o nai-experience yung kinukwento ng iba? Yung sabing mga karanasan ng iba. Tandaan po natin mga kapatid, ang ating pagiging born again ay meron stages na tinatawag. Pero sabihin natin na lahat tayo ay sumasamba, pumupunta sa gawain na ganito. Nagkaroon na ba tayo ng re-assessment sa ating kalagayan? Lord, na-born again na ba ako? Naitanong ba natin sa ating sarili? Kasi po pwede tayo magsimba ng paulit-ulit, ilang taon, 10 taon, ilang taon. Pero mag-re-assess tayo, mag-re-evaluate tayo. Lord, tunay nga bang ako'y ibinanganak na muli sa Espiritu? Bagay na dapat natin tingnan itong seryoso sapagkat nagiging complacent na po tayo. Kampante na tayo. Natutal, nagsisimba naman ako sa Bethel Church, lagi kami nag-pray, lagi kami gumagawa ng gawain ng Panginoon siguro, o naging na rin ako. Ang tanong sa iyong sarili, nag-evaluate na ba tayo? Kung nag-evaluate tayo, tingnan ninyo at tanungin natin ang ating mga sarili, kailan, anong taon, anong oras, anong araw. Kung tayo po ay nagsiselebrate ng birthday and physical, kailangan natin maunawaan mga kapatid yung higit na napakahalaga yung ating spiritual birth sapagkat isinusulat sa aklat ng buhay yung ating pagkakapanganak sa Espiritu. Kaya kung halimbawa kayo tatanungin, ikaw kailan kayo pinanganak sa Espiritu? Kailan mo tinanggap ang Panginoon? Maaaring sabihin natin sa ating sarili, ay basta ako sumasama kila pastor yun. Hanggang sa ako'y nawili na, nasisiyahan naman ako. Pero hindi mo alam kung kailan ka nagkaroon ng experience spiritually ng kapanganakan. Napakahalaga po yan mga kapatid. Sapagkat hindi po tayo pumasok sa isang relihiyon o lumipat sa ibang relihiyon
At inaakala natin sa pamagitan ng ating pagsama sa isang grupo ay ligtas na tayo katulad ng ipinangangaral ng ibang mga relihiyon na kapag sinabi nila, kapag hindi kayo pumasok sa aming relihiyon na hindi kayo maliligtas, ay kawawa naman. Ibig sabihin sa buong mundo, ikaw ang mayroong ganoong relihiyon. Hindi naman totoo yun. Ang malinaw sa atin mga kapatid na dapat nating tandaan na kung tayo man ay Romano ka man o anuman ang relihiyong kinabibilangan mo, pero nagkaroon ka ng tinatawag na born-again experience, tanda mo kung anong oras mo tinanggap ang Panginoon, tanda mo kung kailan mo siya tinanggap, masasabi mo sa sarili mo na ganitong taon, June 12, 6 to 8 p.m. 1992, ipinanganak na muli ako sa Espiritu. Sapagkat naranasan mo. June 12, 6 to 8. Kasi doon simula nung nabasa o narinig ko yung turo tungkol sa kaligtasan, naunawaan ko at ipinaunawa sa akin ng Banal na Espiritu na ako pala ay napakarumi. Now, tingnan natin mga kapatid, yung ating sitwasyon, kung talagang nagkaroon tayo ng born-again experience, dapat ang pangunahin nating naging hakbang or action is repentance. Pag sinabing repentance mga kapatid, nakikita natin yung ating sarili na napakarumi sa harapan ng Diyos. Nakikita natin yung ating kalagayan na talagang hindi tayo karapat-dapat na makalapit sa Panginoon sapagkat napakarumi natin at ang Diyos ay napakalinis. At kapag nagkaroon po tayo ng ganung pakiramdam sa ating sarili, doon natin masasabi na nagkaroon tayo ng repentance at hinihingi natin ng tawad ang lahat ng itong karumihan na taglay natin simula sa ating pagkakapanganak. Tandaan natin mga kapatid na tayo ay mga makasalanan. Hindi sa ginusto natin, kundi meron tayo doon sa katuruan sa katekisis nung tayo nasa religion pa, nang sinasabi doon, meron tayong venial sin at yung mga mortal sin, yan yung kumbaga sa tawag natin ngayon mga heinous crime na ginagawa na natin. Pero yung venial sin, yung nasa dugo natin, yung epekto ng pagkakasala ni Eva at Adan sa garden. So yung kasalanan na yun ay dala-dala natin. Kaya nga po, kinakailangan natin magkaroon ng born-again experience, ipanganak na muli tayo sa Espiritu, sapagkat yung ating kasalanan na yun yung naghiwalay sa atin sa Diyos dahil sa kasalanan, yun yung importanteng maipanganak na muli, mabuhay muli ito. At ang sa ngayon, magkaroon tayo ng pagsisimula na tinatawag na pagbabago ayon sa plano at kultura ng Panginoon. Now, huwag naman natin i-condemn yung ating mga sarili. Huwag natin sisihin o sumpatan yung ating sarili. Kung bakit hindi pa natin nararanasan yung nararanasan ng iba. Iba-iba po yung ating level o maturity o kumbaga sa halaman, iba-iba po yung ating pong paglago. Meron yung mga halaman na kapag katanim ngayon, didiligan, tapos yan ay magtubo na yan bukas, depende sa halaman, hanggang sa magkakaroon siya ng katawan, magkakaroon ng dahon, magkakaroon ng bulaklak, magkakaroon ng bunga. Hindi po malimit bigla, hindi po instant noodles ang pagiging tawag nito yung paglago ng isang Kristiyano. Kundi, pag tinanggap natin ang Panginoon, totoo yung ating pagtanggap, nagkaroon tayo ng repentance, that's the time na nagkaroon tayo ng kapanganakan muli. Pero dahil doon sa ating kapanganakan muli, meron na tayong nakakis ng mga kagawian o kultura na nakasulat sa Galatians 5:19. Tandaan natin yung mga nakasulat sa Galatians 5:19. Kayo na lang ang magbasa at alam naman ninyo yan. Kung ang mga bagay na ito na ating nakakisnan at nating kagawian, simulan tayo maging tao, ay hindi natin ito pinagsisihan, hindi natin ito tinalikuran, hindi natin ito dineklara na simula sa araw na ito, Panginoon, tinanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas, at ang lahat ng mga bagay na itong kasalanan na aking ginawa simula nang ako'y magkaisip at simula nang ako'y pinanganak, ito'y akin ang tinatalikuran, ito'y akin ang itinatakwil. Idinideklara po natin mga kapatid
na itong mga kasalanan na ito, itong mga nakagawian natin ito, ay idideklara natin sa harap ng Panginoon na aking tinatalikuran na ito, Panginoon. Yung lahat ng mga nakalista dyan sa Galatians 5:19. Pag idideklara natin ito, itinatakwil na natin ngayon yung itinanim ni Satanas sa atin, bunga ng mga kasalanan. Kaya nagagawa natin yung mga yun, sapagkat yun yung itinanim ni Satanas. Di ba sabi nga niya ng Panginoon, yung bukiri, nagtanim ng magandang binhi, ang magsasaka, ngunit nung gabi na, ay sinabugan ng mga masamang binhi ng kaaway. Kaya nga ang tanong ng mga apostoles o yung sabi, Panginoon, kailangan ba namin itong bunutin? Sabi ng Panginoon, wag, hayaan mo lang yan. Hayaan natin silang sabay na mamunga. At pagdating ng harvest time, saka lang natin ihiwalay yung mga trigo doon sa mga dawag. So, ganun po yung sitwasyon natin sa mundo. At dahil ganun yung natural na sitwasyon ng mundo, ni-require talaga ng Panginoon sa atin na you must be born again, sabi sa John 3:3. Very basic itong teaching na ito, mga kapatid. Pero bakit kailangan natin binabalikan? Sapagkat kapag hindi natin natutunan yung tinatawag na first step, which is repentance, maalala niyo doon sa Book of Acts, chapter 2, verse 38, na sinabi ni Pedro, nung tinanong si Pedro ng mga nakikinig sa kanya, anong dapat namin gawin? Simple lang ang sagot ni Apostol Pedro. Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesus. So yun yung first step. Repentance. After ng repentance, of course, yung acceptance natin. Hindi tayo magkakaroon ng repentance, mga kapatid, unless nag-recognize natin yung ating karumihan at ang ating mga kasalanan. Kung ang tingin natin sa ating sarili, matuwid tayo, sapagkat hindi naman tayo pumapatay, hindi naman tayo nagnanakaw, hindi naman tayo gumagawa ng mga karumaldumal na magbabagay, na katulad ng ginagawa ng iba, sasabihin natin sa ating sarili na tayo ay hindi na kailangan magkaroon ng repentance. Mali yun, mga kapatid. Tandaan natin, bilang tao, meron na tayong dala-dalang kasalanan. Epekto ng kasalanan ni Eva at Adan. Plus, yung ating mga natural na pagkakasala na yun ang kailangan nating talikuran at ideklara sa harapan ng Panginoon at ipaalam kay Satanas na simula sa araw nito, hindi na ikaw ang masusunod. Ang aking Panginoon na, ang banal na Espiritu na nasa akin ang dapat nasusunod. 2 Corinthians 5:17 ba? Or 1 Corinthians 5. Don't you know that you are the temple of the Holy Spirit? First Corinthians. Sabi dito. Yan ang problema kasi sa mga, sabi nga nung bata pa dapat nag-aaral para hindi magkunuan na malabo yung mata. First Corinthians 3:16, na tayo yung templo ng banal na Espiritu. Na kapag tayo yung templo ng banal na Espiritu, hindi kailanman mananahan ang banal na Espiritu kung marumi yung templo dahil ang Diyos ay malinis. Kung kaya nagkakaroon tayo ng repentance, nagpapalinis tayo sa Panginoon para makapasok ang banal na Espiritu, at kapag ang banal na Espiritu ay nasa sa atin na, magkakaroon ito ng mga palatandaan. Ano yung mga tanda na tayo ay nagkaroon na ng pagtanggap sa banal na Espiritu? Doon sa Book of Acts chapter 2, basta sa chapter 2, ang sabi doon, nang dumating ang Pentecostes, may mga parang hugis bilang apoy na lumapag sa bawat isa. At sila ay nagsalita sa iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Panginoon. That is the first sign na ang banal na Espiritu ay bumaba sa atin. At kapag nagkaroon tayo ng ganong karanasan, hindi mo man ginugusto, pero hindi mo mapigilan magsalita sa ibang salita na hindi mo man maintindihan. Hindi man ito po pwedeng sabihin na pilitin at magawa-gawa ka ng sarili mo. Hindi man po pwede. Kundi yung banal na Espiritu ang magbibigay sa iyo at kusa itong lumalabas sa bibig natin hanggang sa parang
Hindi na mawala. Talagang hindi na nawawala. Again, kinukwento ko yung aking karanasan sapagkat naranasan ko na kapag ako nagsalita ng ganun, at may time na parang kahit hindi man ako nagpe-pray, pero nagkakaroon ako ng speaking in tongues, lumalakas ako. Sabi ko nga, kung hindi man natin nararanasan ito, hindi pa man ninyo na-experience ito, kahit matagal na tayong nagkaroon ng pananampalataya o nag-attend na tayo sa mga gawain, i-desire po natin. Kasi yung baptism in the Holy Spirit, dinidesire din po ito. Then after na magkaroon na tayo ng banal na Espiritu, tinanggap na natin, mayroong tanda ng ganoong mga ikangay speaking in tongues. Susunod yan, may mga sinasabi sa Marcos 16, chapter 16, verse 16, na magkakaroon tayo ng tanda ng mga kapangyarihan. Sino dito ang nagkaroon na ng experience na mag-pray sa may sakit? At siya'y gumaling. Si Pastora, ibig sabihin, ini-exercise niya yung gift of the Holy Spirit na kapag nag-pray siya sa may sakit, ay gumagaling. Walang maraming seremonya. Walang maraming tinatawag na mga tawag niya na kung ano-ano pang mga sunog-sunog. Hindi po ganun. Ikinukuman. Pinapatong yung kamay sa may sakit at yung may sakit gumagaling. Dahil nananampalataya ka na yung kapangyarihan ng Diyos na ibinigay sa iyo ay pa-practice, ma-exercise mo doon sa taong may sakit. At kapag ka na-experience mo yun, masasabi mo sa sarili, tunay nga na ang Diyos ay buhay. At huwag mong tigilan. At kung halimbawa pa nangyari sa sarili mo, na ikaw ay naka-encounter ng demon possess, tapos natakot ka, nasaan na yung espiritu tinanggap mo? Ikuman mo yung demonyo, sapagkat yung demonyo susunod sa pangalan ni Jesus. Natataranta pa siya, nagkadahulog pa nga, sakay pa nga sila sa baboy, ewan ko kung sumakay, pumasok. Basta sila nagkadalaglag sa dagat. Kasi kinumanda pang lumayas ka, hindi ka niya nararapat. So ganun po mga kapatid, kailangan makita natin yung kapangyarihan ng banal na Espiritu, yung kapangyarihan ng Diyos na nananahan sa atin kung tayo ay nagsasabing born again ako. Tayo. Born again na ba tayo? Ako lang yata ang born again ng taas ng Hallelujah. Yeah. Ang ibig kong sabihin mga kapatid, kapag mayroon na po tayong ganitong mga tanda ng kapangyarihan sa pangalan ni Jesus, nagpapalaya sila ng mga demonyo, ang papatungan ng kanilang kamay na may sakit, nagsisigaling, nakainuman sila ng may lason, hindi sila maano, o kadampot man sila ng ahas o ng scorpion ay hindi sila masasaktan. Ibig sabihin, nagmamanifest na yung Holy Spirit o yung kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa atin. Importante po yun kapag born again ka na, hindi mo dapat ikinahihiyang i-practice yan. After na tinanggap ko ang Banal na Espiritu, ginabukasan, pinatunayan ng Diyos sa akin, kasi naturo ng kuya ko, dahil tinanggap mo kapatid, ang Banal na Espiritu, ang mga tanda ng kapangyarihan ay sa iyo. Hindi man, palagay ko, o talagang ito yung plano ng Diyos. Yung anak niya, siguro mga grade 3. Mag-grade 3. Grabe na kumbulsyon. Eh, wala man yung kuya ko, wala. Kumbaga yung pamangkin ko na lang yung nandun sa bahay, tapos yung mga ilang mga kasambahay ang nandun doon. Kumbaga ang tendency ay kailangan dalhin sa ospital. Kasi man ang kaisipan natin, pagka may ganun na kalagay, dalhin sa ospital. Pero dahil nung gabi, ay tinanggap ko ang Panginoon, kinabukasan, karoon ng convulsion, matinding lagnat yung pamangkin ko. Wala man akong kaalam-alam doon sa mga ano. Pero tinuro ng kuya ko. Nagsabi ni kuya kagabi, ipatong ko daw yung kamay dito sa may sakit at gagaling. Okay. First day, kinabukasan niya mga alas 9 ng umaga. Ganun yung kalagayan ng bata. Nag-pray lang ako ng simple. Panginoon, sinabi mo sa iyong salita, ang papatungan ng aming kamay o ng aking kamay ay gagaling. Sa pangalan ni Jesus, lagnat, lumayas ka sa batang ito. Tinaliturat ko na. Tuloy ko sa ginagawa ko magpasa. Kasi siyempre, grabe yung aking excitement sa pagbabasa ng Biblia. Mamaya-maya yung bata naglalaro na sa labas. So, ibig sabihin, totoo yung sinasabi ng Diyos, kailangan lang natin i-practice. Kapag hindi po natin ito pinractice, at tagal-tagal na natin born again, grabe pa yung ating ay naku, ano kaya gagawin ko dito? Tawag ko kaya si Kumay ganito, kaya ipatawas ko to. Hello, hindi na po tayo sakop ng mga ganoon.
tayo na po ay binigyan ng kapangyarihan ng Panginoon at gamitin natin ang kapangyarihan ito sapagkat yun yung mga biyaya na nagpapalakas din sa ating pananampalataya. Kung nangyayari ito mga kapatid sa mga iba at sa atin bakit hindi natin na-experience, bakit hindi natin ginagawa? Baka natatakot tayo mag-pray sa may sakit, baka hindi gumaling. Bakit yung pinagmamalaki natin yung ating sarili? Hindi naman, di ba? Kasalanan ko ba kung halimbawa ayan ay hindi gumaling, hindi man ang magpapagaling dyan? Si Jesus naman. Ang utos sa akin, ipag-pray lang naman sila at sila'y gagaling. Yun naman ang trabaho natin. Bahala ang pagaling ng Panginoon. Hindi natin trabaho magpagaling. Siya ang magpapagaling doon. Ang importante lang na unawaan natin, yung banal na Espiritu nasa sa atin, ay gagawa ng kanyang trabaho. Pero gagamitin tayo. Now, kung sasabihin natin sa ating sarili na, bakit hindi ko na-experience ito? Unang-una, di natin may alis sa sarili natin, may pagdududa tayo. Baka hindi mangyari. Tandaan natin ang salita ng Diyos ay firm, hindi po baka. Lalo na kapag tayo may baguhan pa pag nag-pray tayo, Lord, sana pagalingin mo po ang anak ko. Bakit may sana? Bakit di ka naniniwala sa Diyos na yung iyong ginagawa ay gawain ng Diyos at siya ang pangalan doon? Kaya nilalagay natin, natural nga po sa atin dahil hindi pa natin pinapractice, nagkakaroon tayo ng pagdududa sa ating tinanggap na kapangyarihan. Kaya kapag nag-born again tayo, number one, tingnan natin, patunayan natin, tulad ng naranasan ko, pagka umaga may sakit, ipinag-pray ko, pinagaling ng Panginoon. Lumakas yung pananampalataya ko at sinabi ko, totoo ang sinasabi ng kuya ko na sinasabi ng salita ng Diyos. Hanggang sa nagkakaroon ka ng interest at patuloy ng pagkauhaw sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito pa yung ilan sa mga importanteng mapansin natin sa ating sarili. Kapag kayong tinatawag na gift of prophecy, hindi mo man gustong sabihin, pero ipinasasabi sa iyo, at hindi mo naman ipinagkait na sabihin, pagka yung bagay na yan, pinractice mo, ipinasasabi ng Panginoon. Di ba kasi yung sabing, pinasasabi sa akin ng Panginoon, meron ka daw dyan 10,000, ibigay mo daw sa akin yung 5. Hindi ho yung galing sa banal na Espiritu. Hindi po ganon. Pag sinabi ng banal na Espiritu, na ito, sabihin mo ito kay ganito, at sa mga ganitong panahon ay mangyayari. Yun po yung importante kasi may papel po yun. Halimbawa, ipinagbubuntis na ni Elizabeth si Juan, tapos pagdating doon ni Maria sa kanyang pinsan na si Elizabeth, nagsalita si Elizabeth, mapalad ako sapagkat ako'y dinalaw ng ina ng aking Panginoon. Malay man ni Elizabeth nung bubuntis yun, hindi mo na sila kasal ni Jose. Yun yung propesya sapagkat yung banal na Espiritu ay nandoon na sa kanya. Si Elizabeth ang nag-confirm na yung dinadala ni Maria ay galing sa Diyos. Iba yun yung sinasabing parang personal, yung parang approach mo, Brad, sinabi sa akin ng Panginoon, hindi ka raw pwedeng tumanggi. Yung sapatos mong bago, ibigay mo daw sa akin. Pinasasabi ng Panginoon. Kalukuhan po yun. Hindi po ganun ng banal na Espiritu. Pulled up yun ng harap-harapan. Hindi po ganun ang turo ng banal na Espiritu. Yung binibigay ng banal na Espiritu, nag-i-encourage, sinabi ng Panginoon, dahil sa ikaw ay naging tapat sa Kanya, pagpapalain Kanya. Nasa Biblia naman yun eh. Parang hindi man direktang sinasabi mo kay Pastor John ay kay pagpapalain sapagkat ikay naging tapat sa Kanya. Kahit hindi mo na sabihin, mangyayari yun, pero kung pwede mo pa rin re-upper na talagang pagpapalain ka ng Diyos dahil sumunod ka sa Kanya. Kaya yung mga kaloob ng banal na Espiritu ay hindi dapat itinatago, itinatabi at ikinakaya. Pinapractice po ito, ini-exercise po natin ito upang patuloy na lumakas yung ating pananampalataya sa Kanya sapagkat hindi po pwedeng yung sinabi ng banal na salita ng Diyos ay hindi mangyari. Kaya bakit ka mag-aalinlangan? Pag nangako ang Panginoon, sumampalataya ka sa Panginoon, ikaw at ang iyong sambayan ay maliligtas. Pangako ng Diyos yun. Pangawakan mo yun. Kaya lang, hindi naman sinabi kung mamaya, gano'n nga.
may timing ang Panginoon. Sabi ko nga, di ba, babakasyon ako ng Bicol, baka yun yung timing ng Panginoon. Inihanda na ng Diyos yung lahat-lahat, hindi man ako naghahingi sa anak ko ng pamasahe, pero sabi niya, paano yan pa, kung nandun yung mga kapatid ko, tapos wala ka. Yun nga, sana, may ticket naman tayo sa Diyos. Hindi na, kukunin ko na yung ticket ko para sa Diyos, para makauwi ka. Ay, may parang sinasabi na, ito na nga siguro yung timing, para yung mga kapatid ko, mga pamangkin, mga bayaw ko, ay makarinig na ng salita ng Diyos. Pangako niya yun eh. Ikaw at ang iyong sambayan ay maliligtas, and therefore, gagawa ng paraan ng Diyos sa kanyang kaparaanan upang mangyari yung kanyang plano. So, ibig sabihin yung ating tinanggap na banal na Espiritu, hindi naman sinabi niya na, tulad ni David, ikaw ngayon ay hari, nilalangisan kita, at ikaw ay magiging hari ng Israel. Hindi naman kagad naging hari si David. Umabot pa ng ilang taon bago siya naging ganap na hari. Pero ibinigay na sa kanya yung propesya. Ibinigay na sa atin yung pangako ng Panginoon na kapag kayo sumampalataya, ikaw at ang iyong sambayan ay maliligtas. Pangako ng Diyos yun. Panghawakan natin. Hindi lang sinabi kung kailan o kung mamaya, bukas o sa susunod pang taon. Then after 22 years, uuwi ako para gawin yung ipinagagawa ng Diyos dahil sa kanyang pangako. So be it. Baka yun yung timing. Kailangan lamang natin maunawaan, mga kapatid, na kapag ka ang Diyos, ang banal na Espiritu na tinanggap natin, ay ating pinakikilos, sumusunod tayo sa kanyang, kasi di ba meron tayong sariling desisyon, yung masusunod yung atin. Kasi yun yung natural natin eh. Pag pinag-aalaman ka nga, ganda-ganda ng email mo dyan, tapos sasabihan ka ng nanay mo, na, maghugas ka ng plato, wait lang! Sapagkat yun yung natural natin eh. Pero kung meron na tayong tinatawag na banal na Espiritu, nagkakaroon tayo ng submission sa authority ng mga magulang natin, ng school natin, ng boss natin, sapagkat meron na tayong Espiritong mapagpakumbaba na nagpapasakop. Yun yung mga tandaan ng banal na Espiritu na nasa sa atin nga. Pero kapag every time na meron, halimbawa si pastor nag-utos ng ganito, may gagawin tayong ganito, kailangan natin na magkaroon ng ganito, ay pwede naman sa bahay. Hindi naman siguro masama na mag-pray, isarado daw yung pinto at mag-isa na lang ako. Totoo naman yun. Pero hindi nangangahulugan na kapag kayong leaders natin ay nagkaroon ng ganitong programa at pinabayaan natin, babayaan natin ngayon si pastor, total, pares naman, hindi lang naman siya born again din man ako. Eh nangyari man kay Moises nung panahon na hindi man sila nagpapasakop kay Moises, ang nangyayari sa kanila, inakain ng lupa ng buhay kasi hindi na nagpapasakop. Hindi naman ibig sabihin na si pastor ay ganun kay Moises, pang lulukin ng lupa yung mga mananampalataya sa Biblia. Hindi o ganun. Masunugin yung mga tao dito eh. Nag-pray, nag-aayuno, nagbabasa ng Biblia. Ibig kong sabihin, kapag kayong ating banal na Espiritong tinanggap ay nagmamanifest, ibig sabihin, nagkakaroon tayo ng pagpapasakop, nagkakaroon tayo ng kapakumbabaan, nagkakaroon tayo ng kahinahunan, pagtitigil sa sarili, makikita natin yung bunga nito na nandoon sa 22 ng Galacia na unti-unti nang nabubuo. Pero huwag tayong magkumpiyansa. Kasi may tendency na yung mangga na yan ay pwedeng malaglag yan. Pwedeng yan ay tangayin ng ibon o pwedeng kusang malaglag sapagkat diba napapayong kung tawag sa Bicol yan, diba? Kaya yung ating banal na Espiritu ay inaalagaan. Kailangan ito'y patuloy na inaalagaan, pinoproteksyonan, binabalot nga ng iba ng dyaryo, di ba? Para hindi kagatin ng mga insekto, magkaroon ng bulok-bulok, di ba? Ang hirap naman nun, ang ganda-ganda ng labas, pagbukas mo, bulok mo pala yung loob. Yun pong napaka-risky sa buhay ng Kristiyano. Nakakala natin maganda yung labas, yung loob pala ay nasisira na at hindi makakain. Warning din po sa atin, may gustong ipakita, may gustong ituro sa atin ang banal na Espiritu doon sa mangga. At dapat tayong laging nagkakaroon ng pagsasaliksik. Magpasaliksik tayo sa banal na Espiritu. Lord, ako ba ay worthy sa kabanalan na meron ka, na ikaw ay nalanahan sa akin? Baka kasi yung Panginoon ay umalis kapag kamarumi. Tandaan natin, nang tayo maborn again, malinis tayo. Tinakwil natin yung gawa ni Satanas, yung mga kasalanan. Pero, kapag humintong tayo, may tendency na bumalik yung mga espiritu. At, doon kasi sa
isang piniprepare ko, yung sa spiritual warfare. Napakatindi kasi yun mga espiritu niya. Yung seducing spirit. Nagsimulan tayo ng tama, na uuwi na may tama. Maraming naging kulto. Kasi na-seduce, na-akit ng espiritu ng deception. Ay maraming Kristiyano ganun. Kaya nga ang warning ng Panginoon na sa mga huling araw, kahit na yung very elect ay madadaya. Kaya mag-ingat po tayo dito. Lalo na sa mga leader, kapag hindi ho natin nabantayan ito, baka tayo ay madamay. Kasi ang Diyos ay nagbibigay ng aral, nagtutuwin, at nagdidisiplina. At kapag ito'y napabayaan natin, tayo na mga born again, nag-expect na mapunta sa langit, bandang huli na pahamak, dahil naging complacent tayo, akala natin okay na tayo. Yung pala, wala tayong totoong repentance at hindi tayo nagkaroon ng tunay na pagpapalinis sa banal na espiritu. Hanggang sa tumanda na lang tayo ng tumanda sa simbahan, bandang huli, makikita, bakit nandun sa impyerno si ganito? Dahil hindi po nagkaroon ng totoong repentance. Hindi totoong na born again. Kasi kung tayo totoong na born again, number one, uulitin natin, magkakaroon kayo ng mga ganitong tanda ng kapangyarihan, magkakaroon kayo ng mga ganitong kaloob ng banal na espiritu, at ang mga bagay na nandoon sa Galatians 5:22 ay magmamanifest sa buhay natin. Alam natin yan, siyam na yan. Memorize na siguro natin yan. Ngunit kung yan ay hindi pa natin nakikita, huwag nyo naman husgahan yung kapatid natin. Kasi nga, meron ba niyan tinatawag na katutubo pa lang mag-expect ka ng bunga, huwag man ganun. Hindi man ganun yun. Tapos sama-sama pa lang, gusto mo na rin pitasan ng bunga, wala pa man yun, mabungulak-lak pa yan. So, ibig sabihin, yung pagkakaroon ng bunga, dumadaan ang proseso. Kaya ipinapayo sa atin, sa Hebreo 10:25, huwag niyong kakaligtaan ng mga pagtitipon na katulad ng ginagawa ng iba. Magpalakasan sa espiritual upang yung paglago, yung pag-mature ng bunga ng banal na espiritu at mahinok at ito'y maging katanggap-tanggap at masarap para sa Panginoon ay patuloy nating maranasan. Nakatutuwa lang na tingnan yung Bethel Church ay mayroong tinatawag na daily pa ba yung prayer? Meron pa rin tayong midweek, meron pa rin tayong tawag itong midnight, meron pa rin tayong Sunday school, meron pa rin tayong Sunday service. Sapagkat yun yung tumutulong na lumago at mag-mature at mahinog yung bunga. Kasi kung hindi natin gagawin yan, pagkatapos natin ng service ng linggo, kanya-kanya na tayo, di ba, paano naman yan? Parang ang hirap naman yan lumago. So tama lang yung ginagawang practice ng Bethel Church. Pagpatuloy lamang natin upang yung mga tao na kung saan ay nakatakdang maligtas, ay maligtas at makapagligtas pa ng marami. Kung po pwedeng apurahin, pero kung po pwedeng dahan-dahan, dahil yun ang dapat, ay huwag natin pilitin, huwag natin biglain, at huwag natin kuntinahin kung bakit si ganito ay hindi pa kumbaga, hindi mo man po pwedeng mag-praise ka ganito, katatanggap lang kahapon, hindi naman po pwedeng gano'n. Baka mangyari na yung mga Ilonggo, patawad sa salita. Grabe katuwaan yan, diba? Pagtayo doon sa pulpito, ang sinabi ay kakaiba, kasi siyempre hindi niya makaalam So, importante, inihahanda. Pinalalago, pinapanis, pinagkikintab, bago siya magiging kagamit-gamit. At ganoon din po sa banal na espiritu na tinanggap natin, pag ito'y unti-unti nating diniligan, patuloy nating inocultivate, patuloy na binibigyan o nalalagyan ng fertilizer, ito ay lumalago ng tama, namumunga ng tama, at naging buhay niya ay tama, at wala siyang tama sa dulo. Ito lang ng iba, nagsimula sa tama, natapos ng may tama, dahil naging kulto na ang kanilang mga katuruan. So sapagkat tayo gumagawa ng ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan, gumagawa tayo ng ayon sa itinuturo ng mga unang Kristiyano, ay nasa tamang direksyon po tayo. Ngunit huwag din tayong makumpiyansa at hindi tayo nagpapacheck din sa mga ibang lingkod ng Diyos na may mataas na spiritual level, na may integridad. Huwag tayong magalit o matakot
kung tayo ay binibigyan ng pagtutuwid o pagdidisiplina sapagkat ang Diyos ay mahabagin. Ang Diyos kailanman ay ayaw niyang ipahamak ang kanyang mga anak. Kapag tayo tinutuwid, mahal tayo ng Diyos. Pag tayo pinagsabihan, para sa ikabubuti natin. Tanda natin ang Israel, kung anong nararanasan ng physical Israel ngayon, yan po ang realidad. At sa spiritual, parehas na parehas lamang po yan. Huwag kayong mag-atubiling tingnan yung sitwasyon ng Israel sa ngayon kung ano yung kanilang kalagayan sa physical, sapagkat yan ang katulad ng pinagdadaanan din sa spiritual na kalagayan. Amen? Tanda natin ang ating tinanggap na banal na Espiritu ang siyang magbibigay sa atin ng gabay, nagbibigay sa atin ng kalakasan, nagtuturo sa atin, at siyang nagbibigay sa atin ng bunga upang maging kapag-pakinabang ang pagtanggap natin sa Kanya. Dakilang Diyos, salamat po sa mga bagay na ito na aming pong tinatalakay. Bagamat maraming kulang, bagamat may mga sobra, Panginoon, patawaran niyo po kami. Ngunit ang aming dalangin, O Diyos, yung bagay na kapag-pakinabang ay patuloy na pakinabangan, Panginoon, at yung hindi naman, O Diyos, ay hayaan na ito ay malimutan. Ngunit yung mga bagay, Panginoon, na mapapakinabangan at nagbibigay ng kabuluhan, ay patuloy mong ipakalaga sa amin. Salamat tayo ng Diyos sa bagay ito. Sa iyo po ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.